Yung pinatawag po ng Congress, yung taga-SMNI, yung dating kasama din sa mga malalaking TV stations dati sa Manila. Tapos ngayon, nandun na sa SMNI. Yon ang tinutumbok mga kababayan ni Erwin Tulfo na may kasong istapa. Estapador. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ay, hindi na makatiis mga kababayan si AXIS Party List Representative Erwin Tulfo. Buenelta na mga kababayan yung dalawang vlogger. Isa yung nakabase sa Amerika. Alam na ninyo kung sino yung nakabase sa Amerika na #1 critic sa #1 critic ng ating gobyerno, lalo na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag na bangag. Lahat ng kalyado ng ating Pangulo, lalo na yung #1 senatorial candidate na si Congressman Erwin Tulfo, target nila mga kababayan na i-demolish. Yung mga kandidato kasi nila mga kababayan, dinimolish yung kanilang sarili dahil sa pagdikit sa mga Duterte. Ngayon, yung #1 senatorial candidate po, si Erwin Tulfo, gustong i-demolish ng dalawang vlogger po. Yung isa, dati niyang kasama din sa mainstream media na vlogger na ngayon. Ang sabi ni Erwin Tulfo, ako niya, minado ako, nag-TNT ako sa Amerika kasi kini-question yung karapatan niya na tumakbo makapagsilbi sa ating bayan, questioning his integrity and credibility. Wala man niya akong in-scam. Wala akong in-stapa, wala akong in-scam. Patama sa dalawang vlogger mga kababayan na yung isa, yung babaeng nakabase sa Amerika, at yung isa naman mga kababayan nakabase sa Mindanao. Yung kalbo. Yung may 1 million mga kababayan na talent fee kay Kibuloy. Hindi na magati si Erwin Tulfo. Kini-question kasi yung kanyang credibility, lalo na yung sabi, US citizen siya. TNT-an niya ako, aminado ako. TNT ako sa Amerika. Oh. Nag-TNT pala mga kababayan kasi noong reporter pa lang siya, nagsisimula, hindi magkasya para ibuhay sa kanyang pamilya mga kababayan. Yung kanyang sweldo, taghirap. Ganon talaga naman po sa simula. Alam natin yan mga kababayan sa mainstream media. But before natin pag-usapan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Ditong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento. Si Erwin Tulfo mga kababayan, pumalag. Buiniltahan po yung dalawang vlogger critics niya
Sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, Erwin Tulfo responds to two blogger critics. One has American AFAM anya, the other has estafa case. Ayan kasi mga kababayan. So inamon po ni Erwin Tulfo yung kanyang mga critics. Itong dalawang blogger critics, sabi niya, you have anya to put your money where your mouths are. Dapat anya, tumulong kayo sa ating bansa. Yung dalawang blogger critics, wala man pong naitulong, sige man lang ang daldal. Mga assuming po, yung isa, ang paniwala sa sarili, siya na yung pinakang magaling, all-knowing, gusto nang magdikta sa Pangulo, lahat gustong diktahan, na dapat ganito, ganyan, ganito. Tumakbo kayo, magpresidente kayo, mag-vice-presidente, mag-senador, mag-congressman, at ng posisyon, takbuhan ninyo. Di ba? Kung totoong magaling kayo. Pero yung isang vlogger po, tumakbo na yun na senador. Laging talo. Many times na. Magkatatlong beses na yata. Yung kalbo na taga Mindanao. Ang tingin ko, masyadong nainggit po kay Erwin Tulfo sa Tulfo Brothers. Kasi po, ang tatak Tulfo po, tumatak talaga po sa mga mamamayang Filipino pagdating sa serbisyo publiko. Imagine, pag nangyari mga kababayan, manalo si Erwin Tulfo, manalo si Ben Tulfo, tatlo na yung Tulfo po sa Senado. Gayahin kasi ninyo. Huwag mainggit. Na ungusan kasi kayo ni Erwin Tulfo. Yan ang kuwan po. Yan ang problema. Ilan nating mga kasama, pag naungusan po, masama ang loob. Yan ang ugali pong Pilipino. So sabi dito sa balita, Tulfo speaking in his radio program Punto Asintado, Reload, referred to two content creators in particular but did not name them. Tulfo said one of them was a spectacled woman who appeared to be living a comfortable life after she married an American citizen. Alam na natin yung may malagi. Tapos yung isa is an ex-TV personality from Davao with an alleged criminal record. Yung hinuli po ng NBI. Yung pinatawag po ng Congress. Yung taga-SMNI. Yung dating kasama din sa mga malalaking TV stations dati sa Manila. Tapos ngayon, nandun na sa SMNI. Yan ang tinutumbok mga kababayan ni Erwin Tulfo na may kasong istapa. Istapador. Ano? Criminal record niya. Sabi ni Erwin Tulfo sa kanyang bolta dito sa dalawang vlogger po. Ilang vlogger ho dyan, salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno. Lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman, AFAM. Napakaswerte mo, Ineng. Napakaswerte mo. Mamahalin pa ang antipara mo, sabi ni Tulfo. Alam na mga kababayan, yung masyadong assuming and all-knowing na vlogger na nakabase doon sa Amerika na ang akala mo siya na yung pinakang magaling. Gustong diktahan mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga dapat gawin. May ganun talaga. Yung sabi hindi napagbigyan, tumulong sa kampanya nang hindi mapagbigyan po, bumaliktad. Sabi ni Erwin Tulfo, Diyos ko po, dapat magpasalamat sa Panginoong Diyos na mayaman ang afa mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Sabog mga kababayan, durog na durog. Daldal ka niya ng daldal, comment ka ng comment. Bakit niya hindi ka umuwi? Why don't you come home and help this country? Kung talagang may sakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito. Ibenta mo o i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa apa mo na Amerikano. Ibigay mo sa mga mahirap dito. Tama. Ang sabi nga po sa balita, hingi pa rin yun ang hingi sa kanyang mga viewers. Ginagatasan po yung mga viewers po, mga kababayan. Maraming vloggers na ganyan po, lalo yung mga DDS vloggers. Matindi kong mag-take advantage po sa mga
sa mga viewers. Binubula lang po sila na they are for the country. Pinaglalaban ko anya yung katotohanan. Pinaglalaban natin yung bayan. Marami yung ganyan po. Para makapangutong sa mga mamamayang Pilipino, sa mga viewers, sabay announce ng GCash number. Ganon mga kababayan. Marami rin na nauuto. But anyway, sabi nga sa kasabihan mga kababayan, walang manluloko kung walang magpapaloko. Yung mga nagpapaloko, willing din po silang magpaloko. Di so be it. Di ba? Kaya sabi ni Erwin Tulfo, bakit hindi ka umuwi dito? And then, you do the fight. You do the battle. Stress the majority leader for communications. Hindi man yun umuwi dito kasi santambak yung kaso. Isa sa mga nag-file ng kaso po, si Katunying. Inahamon nga yun, umuwi ka niya, umapa ka dito niya para makuha mo yung hanap mo. Itakot din mga kababayan na umuwi. So, ginagamit niya yung social media, yung kanyang YouTube channel para manira ng manira. Lahat ng mga foul language, maririnig mo po sa kanya. Tulfo further challenged the female blogger to enter politics if she truly believed that she could do a better job in running the country's affairs. Or ma'am, baka pwede ma'am, sa 2028, ikaw ko kaya tumakbo na pagkapangulo. So you run as President of the Republic. Gusto nyo tumakbo kayo, senador, congressman. Kayo ho, mag-speaker. Yan ang challenge po mga kababayan ni Congressman Tulfo. Lahat ng posisyon, takbuhan mo na niya. Galit kasi sila mga kababayan sa pagtakbo ni Erwin Tulfo. Kasi si Erwin Tulfo, laging number 1 ngayon. At yung mga kandidato, ito nga yung challenge natin. Sa 32 million, siguraduhin ninyo mananalo yung mga kandidato ninyo lahat. Ipanalo ninyo si Bato, si Bongo, si Philip Salvador, si Jimmy Bondok. Di ba yun ang mga kandidato ninyo? Lahat ng nasa line-up ng mga DDS, ipanalo ninyo. Pag hindi ninyo ipanalo, maipanalo. Ang ibig sabihin yan, tama tayo na nagpanalo sa mga Duterte, Marcos supporters. At yung mga DDS, kulang-kulang 1 million lang po. Sa 32 million, 31 million ang naboto ni Sara Duterte, mga Marcos supporters. Ang DDS, kulang-kulang 1 million lang. O di ba? Ngayon, sunod na binakbakan ni Tulfo po yung TV personality, dating TV personality. Sabi niya, yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho. Imbes na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that na kapag bumanat ka, dapat meron kang opinion or idea na itong dapat gawin. Hindi yung tira ka ng tira. Wala man siyang alternative mga kababayan. Wala man siyang naisip. Wala man siyang suggestion. Sige lang ang banat, sige lang ang criticize. Yan ang mga ugali niya. Pag sila yung pinagawa mo, hindi man nila kaya, palpak. Doon lang sila mga kababayan na magaling sa pagmumura, sa pang-insulto, sa pagkritika. Pero pag sila ang pinagawa mo, wala. Wala mang wala mang idea. Sabi ni Erwin Tulfo, ngayon, kini-question ako ng ilang mga vlogger. Sabi, may karapatan ba yan na tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin? Walang kredibilidad, walang integridad. Pero sabi ni Tulfo, ito lang ang masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao, ni isang Pilipino, maging sa Amerika nung nandun po ako. Wala po akong inistapa, wala po akong iniskam na mga Pilipino, maging na mga Amerikano. Wala po akong niloko. Basag na basag si Jason sa? Taga si Marlica? Sabi ni Erwin Tulfo, kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko ho,
ibawal po akong magsilbi, bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan, na ginawa ko lang naman yung mga yon para mapakain yung mga anak ko. Kung kasalanan ko yon sa tingin ninyo, then guilty po ako. So, madaling sabihin, sinasabi po ni Erwin Tulfo, aminado siya na nag-TNT siya sa Amerika noon dahil sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang importante po, umamin, di ba? Wala man pong tao sa mundong ibabaw na walang kasalanan. Sabi sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang importante, pag ikaw ay nagkasala, nakagawa ka ng mali, inamin mong mali ka, recognize mo yung iyong kasalanan. Yun ang simula ng pagre-reform. Tama po, mga kababayan? Pero yung kanilang idol po, walang remorse sa EJK. Di ba yun ang nangyari po sa sa congressional hearing sa Quadcom? Walang remorse. So sabi ni Erwin Tulfo, pumunta niya ako ng Amerika in 1986 on a tourist visa after struggling to make ends meet as a young father in the Philippines. Kaya napilitan siya na OFW. Tumigil lang ako sa pag-aral. Nagtrabaho ako sa dyaryo, recalling how he borrowed money from her colleagues to pay for his son's birth expenses. So ganun pala yung simula ng buhay ni Erwin Tulfo. And most of us mga kababayan sa profesyon, sa mainstream media, ganun yung kwento. Ako ganun din po yung kwento. Taghirap. Di ba? Pero importante, nagpursige. So sabi dito sa kanyang kwento, unable to support his family on a journalist salary, Tulfo sought better opportunities abroad, initially considering Saudi Arabia. He eventually traveled to the US with the help of his aunt. So sabi ni Erwin Tulfo, nag-TNT po ako roon, referring to tago ng tago, a Filipino term for living in the US illegally. So, during his decade in the US, nagtrabaho daw siya bilang kung ano-anong mga trabaho, including bagger, janitor, caregiver, and warehouse man. He resorted to using forged documents to secure employment, a common practice among undocumented immigrants at the time. Usong-uso po doon at marami po kami noon, 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po na mga driver's license, social security, birth certificate. Doon ho, pwede kayo sa downtown sa San Francisco, sa LA. Paliwanag ni Tulfo. Adding that he relied on charity groups for free meals to save money. So doon siya kumakain sa free kitchen para lang po makaipon ng pera. Ganon pala yung buhay ni Erwin Tulfo noon. So sabi niya, after returning to the Philippines, Tulfo resumed his career as a journalist, eventually becoming a prominent figure in public service, addressing criticisms about his eligibility for public office due to his past. Tulfo said he had no regrets about his actions, which were driven by the need to provide for his family. Kaya sabi niya, kung ang pagiging TNT ko niya, kung ang pagiging undocumented alien ko po, ibawal po ako magsilbi, bawal po ako na magtrabaho sa ating bayan, kung kasalanan yun sa tingin ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Ang nilabag niya sa Amerika. Pero aminado siya na nagkamali siya. Yun ang importante doon. Pag ikaw ay aminado na nagkamali ka dahil sa pangangailangan, ang ibig sabihin niyan, gusto mong itama yung pagkakamali mo. You want to reform yourself. Yan ang importante doon. Pero yung taong walang remorse, nagbanta, kinonfirm pa na hindi ito anya joke. Yung EJK, nagmalaki pa at nilaglag pa yung kasama. Ito anya si Bato. Death squad anya yan. Dinama yung mga kasama. Yan na yan. Yung senador ngayon. Death squad din yan. Proud pa siya. Pero si Erwin Tulfo, sabi ni Erwin, guilty anya ako. Guilty siya sa pagiging illegal alien. Pero anya, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino, maging sa Amerika. Kung nandun po ako, wala akong inistapa, wala po akong iniskam ng mga Filipino.
Maging sa mga Amerikano, wala pa akong niloko. Kung nire-remit ko, yung nire-remit ko na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko. Yan po ang totoo, kaya hindi po ako nahihiya. While not proud of his past, sabi po ni Tulfo, hindi ko rin kinahihiya na once upon a time nag-TNT ako, na once upon a time illegal alien ako, once upon a time nagtrabaho ko na undocumented. Pero hindi ako proud. Hindi ako proud sa aking past kasi yun na nga yung kanyang pinagdaanan. Madaling sabi, kapit sa patalim, mga kababayan noon si Erwin Tulfo. Marami sa atin siguro nakaka-relate sa ganyan. Pagkapit na sa patalim, maraming mga nag-TNT po sa ibang bansa para lang mabuhay yung pamilya. Di ba? Ilan kayo dyan sa Amerika na TNT hanggang ngayon? Kaya nga, nang manalo si Trump, sabi yun ang uunahin. Yung mga undocumented aliens. Damay, maraming mga Filipino ang posible pong madamay. But anyway, yun ang pagkakaiba po ng pagkatao ni Erwin Tulfo. Prangka siya, aminado siya. Nagkamali siya, ngayon, andito siya sa Pilipinas. Medyo sinerte naman po sa buhay. After long years of serving as a journalist, nanalo as ACT-CIS congressman. After na hindi ma-confirm, mga kababayan, yung kanyang appointment as DSWD secretary. Anyway, yung qualification naman po, kung yun ang kini-question ninyo, kung qualified ba siya, qualified nga po siya, patong-patong yung kaso. Sabi ng COMELEC, si Kibuloy, qualified pa rin na tumakbo. Wala pang final judgment So, ang magdedetermine po, COMELEC at saka yung husgado. Hanggat hindi sinasabi ng COMELEC at ng husgado na disqualified si Erwin Tulfo, he has all the right to run. At ang magdedetermine kung kailangan niyang umupo, dapat siyang umupo, yung mga mamamayang Pilipinong buboto sa kanya. Nasabi po sa mga surveys, malamang siya po ang top notcher. Kaya respeto na lang po natin. Di ba? Kasi nga, kami po, tingnan ninyo, si Digong, kandidato pa rin po sa pagka-mayor. Hindi man natin kini-question yung kanyang qualification to run. Si Sara, limbawa hindi ma-impeach, itumakbo siya sa pagkapangulo 2028, bala na tayo kung iboboto natin o hindi. Di ba? All the candidates allied sa mga Duterte, di tumakbo lang kayong tumakbo. Wala man ang problema. So long, qualified kayo under the law, tumakbo lang kayong tumakbo. Tama po? Yan ang ating posisyon sa ganitong mga issue. Paramihan na lang po ng boto. But anyway, kayang-kaya ni Erwin na ipagtanggol yung kanyang sarili. Si Erwin pa. Kaya binagbagan niya yung kanyang mga vlogger critics po. Alam na natin kung sino-sino ito. O ano kayo ngayon? Sabi ni Erwin, wala siyang inistapa, wala siyang iniscam. Ngayon ang tanong, kayo? Ano kayo? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry.
yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.